Welcome to Donmar TV News Channel. Ngayon pa lang, kung nasabi ko na ito dati, uulitin ko. Tama lang na yung Bongbong Marcos-Sara tandem, mamili na lang ng pupuntahang interview at debate. O kaya kung kinakailangan, huwag na lang mag-attend. Lalo na kung makakasama niya yung mga ibang kandidato na talagang masyadong gigil na gigil sa kanila. Mamaya, papaliwanag natin ito para maintindihan po ninyo. Okay? Pwede kayo mag-react comment dyan. Pangalawa, ito pong crisis sa Ukraine-Russia na hindi birong kaguluhan or talagang crisis po ito. Ito po, alam ba ninyo na pwede rin mangyari dito sa Asia? Pwede rin pong mangyari dito sa malalapit na mga bansa o dito sa ating lugar. Ang crisis na yan. Mamaya po, tatalakayin natin para maintindihan po ninyo. Itong una na ating talakayan, alam nyo mula kagabi at halos itong maghapong ito, nag-scan ako ng mga iba't ibang mga balita or pinanggagalingan ng mga balita. Nakakalungkot na yung debate kahapon dito sa Manila ng mga vice presidential candidate, ang na-highlights o lumabas na mga balita ay yung panggigigil nitong si Bello, isa sa mga vice presidential candidate, sa kanyang paghahanap kay Sara Duterte Carpio at saka pagpitik niya or pang-iinsulto niya dun sa BBM Sara tandem. Opening pa lang kasi ng debate, hinahanap niya si Sara. Dapat daw nandun. Pagkatapos parang gigil na gigil siya sa Duterte at Marcos. So, isipin mo, ganun siyang kagigil at talagang nambabastos. Wala dun yung kandidato. Di lalo na kung naroon ang kandidato. Yun ho yung lumabas sa mga balita eh. Hindi yung highlights ng mga plataforma nila kung sakali sila maging pangalawang pangulo. Di ba nakakalungkot yan? Kaya, tulad ng sinabi ko, sa akin pong personal na pananaw, tama lang na si BBM Sara ay mamili ng pupuntahang debate at interview at hindi kailangan puntahan niyang lahat. Unang-una, hindi naman mandatory yan. Wala naman yung lalabaging batas kung hindi ka a-attend sa debate at saka public interview. Kung makakasama mo lang din ay itong ibang kandidato na lagi kang pinanggigilan o pinanggigilan sila sa maraming isyu na hindi mo maintindihan. So hindi lalabas talaga yung plataforma at hindi lalabas ang totoong isyu kung may mga ibang kandidato na lagi silang may galit, may panlalait at iba pa. Ang atin makikita rito ay siraan, pag-aakusa, galit, personal, pambubuli, yan ang lalabas pagka sila magkakasama. So para maiwasan yan, total ako naman naniniwala at saka siguro ang Marcos supporters at followers, malakas si BBM Sara at sa tandem sa Luzon, Visayas, Mindanao. Siguro bonus na lang ito mga interview at saka debate. Dahil marami na hong nag-decide na pabor sa kanila. Kaysa sa haharap sa debate at babastusin lang nitong ibang kandidato. Ako, ang tingin ko kagabi doon sa nangyaring vice presidential candidate, pasalamat wala doon si Sara kung nandoon si Sara, baka hindi makapagpigil si Sara, mabugbog niya itong si Bello sa mga asta at saka ibang klase mga pananalita. May kahit babae ka, mapipikong ka sa mga sinasabi nito Professor pa raw yan. Ayoko naman, ano kaya estudyante, ano kaya makukunahan ng mga estudyante yan? Nabanggit ko lang po yan. So, tulad ng sinabi ko, hindi na kailangan ng BBM Sara humarap sa mga debate kung ito mga ito ay kasama. Pero kung mayroong ibang kasama sa debate na matitino, okay naman. Pero kung ito ring mga ito, lalo na sa vice, baka mapaaway lang Hindi lalabas ang totoo. Nakakaya sa mga nanonood kasi ang audience ay taong bayan. At kung gano'n ang makikita at madidinig sa asal ng ibang kandidato, hindi ka pupulutan ng aral. Comment po kayo, react sa isong yan. Marami pong salamat. Pangalawa na ating pag-usapan itong crisis sa Ukraine at Russia, sa Europe. Pwede po itong maging crisis din dito sa Asia. Alam niyo bakit? Kasi pwedeng samantalahin ito ng malaking bansa dito sa Asia. Itong focus ng Amerika at ng NATO diyan sa Europe. Kasi nakapokus ang Amerika, United Nations, European Union at NATO diyan po sa Ukraine, Russia.
baka itong focus na ito, itong panahon nilang inuubos halos 24/7, araw-araw, okay, ay baka samantalahin ng China, na alam nating malakas ito. Alam naman natin ang China, pasintabi na. Gigil na gigil ito sa si Spratly Island na gustong angkinin ang buong islang niya sa pag-aari, na ito may pag-aari ng iba-ibang mga bansa dito sa Asia. Yung isa ng West Philippines sa atin. At ang isa pa nakakabahala, yung matagal lang gustong gawin na kanilang kuhunin, kanilang ibalik sa kanilang kontrol, ang Taiwan, na kapitbahay lang natin at kapitbahay lang nito, nasa Asia nga. Kaya yan ang mga posible na maging daan doon sa sinasabi kong merong crisis sa Europe, pwedeng mangyari din ang crisis dito sa Asia. Yan po yung nakakabahala. Kaya sana huwag mangyari ito, huwag samantalahin. May mga posibilidad pong gawin kasi alam naman natin na hindi ko naman sinasabing ang China ay takot sa Amerika. Kaya lang talaga ang Amerika ang nakatutok dito sa West Philippine Sea issue, Spratly Island at saka sa Taiwan nung wala pang crisis sa Ukraine-Russia. Pero dahil nga doon na-focus ng istorya ngayon dahil bakbakan talaga doon, ito yung baka samantalahin. Huwag naman sana. Kaya ito itinatalakay ko ang ating magagawa, pagdadasal. Prayer sa katahimikan, no war, stop war. Dapat sa buong mundo. Speaking of stop war o tigil ang gera, alam nyo yung mga mamamayan sa Moscow, Russia ha, at sa buong mundo, yung Russian, European na mamamayan nila, sa buong mundo may mga rally. Hindi lang ho sa Europe, hindi lang ho sa Amerika, hindi lang ho sa Russia. Ang rally nila, panawagan kay President Putin, itigil ang war. Ayaw mismo ng mga taga-Moscow ang gera. Dahil magdudulot nga ng kahirapan yan. Pangalawa, alam din ng mga nasa Moscow na itong matinding sanction na inilunsad ng European Union at ng Amerika at ng iba pa mga bansa na nasa ilalim ng NATO ay napakalaki ng epekto. Ngayon hanggang 2 months siguro hindi mararamdaman yan. Pero sa mga susunod na mga araw, linggo, buwan, mararamdaman ng buong Russia ang sanction na yan. Kasi hindi lang pagkain, hindi lang kung ano-ano ang inhold pati yung international banking system, transaksyon ng mga bangko, hinold na rin ng NATO at ng malaking mga bansa against Russia. So alam ng mga taga-Russia, sila maiipit pagdating ng panahon. Ako nga, ang aking analysis dito pag si Putin talagang nagmatigas dito, baka mapatalsik pa ito sa Russia. Kasi parang wala sumusuporta, siya lang ang may desisyon Ayaw na mga mamamayan. Alam niyo yung gera o pakikipag-away sa ibang bansa, dapat suportado yun ng iyong mamamayan. Kasi pera ng mamamayan ang gagastusin mo sa gera o sa military operation. Pero lumalabas, maraming taga-Moscow ang ayaw. Sa ginera dahil ang piling nila, kapatid nila, kapitbahay yung mga taga-Ukraine. Bakit ginera? O bakit nagkaroon ng military operation na napakarami na ng patay at napakarami na ho na nasisirang ari-arian? Kaya ho kaabang-abang So inuulit natin, nabanggit lang natin yan, ang epekto ng sanction at gerang yan sa Ukraine-Russia, pati Pilipino nandoon damay, maapektuhan sila. At sa buong mundo, apektado na. Sana nga po huwag mangyari dito sa Asia, katulad ng aking binabanggit.